May mga diborsyo na hindi nangangailangan ng sigawan, hindi nang luha isang pirma lang, at bumaksa na ang buong buhay ng isang tao. Nang gabing iyon, ang aking asawa ang lalaking nakaupo sa pwestong pangulo ng kumpanya, nakasuot ng mamahaling barong, nakmamaneho ng luxury na kotse ay itinula sa akin ang isang manipis na papel. Papel ng diborsyo, naksalita siya ng dahan-dahan. Parang pinausapan lang namin kung papalitan ang kotse o ibabenta ang bahay. Gusto niyang pakasalan ang iba, tapos na tayo. Walang pahingi ng tawad, walang pangungulila. At hindi man lang itinago na mayroon na siyang krida 2 buwang makakilala lang sila. Tiningnan ko ang lalaking ito na nun ay walang iniwan sa makamay niya nang pumasok siya sa buhay na ito. Ang lalaking napugay ng matipid sa harapan ng maraming tao at nagpasalamat sa akin ng buong puso. At pagkatapos ay yumuko ako at kinuha ang ballpen. Akala niya nanalo siya. Hindi niya alam na sa sandaling iyon na nakadikit ang tinta sa papel, ang 2 bahay, 3 luxury na kotse, at ang mismong upuan ng pangulo ng kumpanya na kinarorunan niya ay hindi na sa kanya. Dahil may mga babaeng hindi na kailangang makipagtalo para manalo, sapat na ang pagiging tahimik para gunawin ang lahat. Nang umagang iyon, maingay pa rin ang lungsod gaya ng dati. Makakasunod ang masasakyan sa ibabangang, mataas na gusali, tumatahol ang mabusina, nagmamadali ang bawat isa para sa sariling buhay. Nakatayo ako sa balkonahe ng 15 na palapag. Nakatingin pababa sa pamilyar na kalye. Hawak ang tasa ng kape na malamig na. Maganda ang bahay na ito, hindi maliwanag, at palabas ang uri ng kagandahan, kundi maayos at may nitinit. Ang bawat detalye ay pili ko mismo. Mula sa imported na cream na sofa, ang chandelier na nakabitin sa gitnang sala, hanggang sa dingding na may nakasabit, namgalarawang pampamilya, lahat ay konektado sa bawat yuktong aming kasal ni Marco at ako. Ang makataw sa labas ay nagsasabing mapalat ako. Asawa ko'y matalino, matagumpay, pangulo ng lumalagong kumpanya, walang kulang sa mga ari-arian. Ngunit hindi alam ng karamihan na nang una ko siyang nakilala, wala siyang ibang hawak kundi ang makamay niya. Noon ay isang payatot lang siya na nakasuot ng kupas na polo, nakaupo sa isang maliit na cafe sa Makati, nag-usap tungkol sa kanyang pangarap na negosyo, at kumikislap ang mga mata. Marami siyang sinasabi, maliwanag, may kumpiyansa, ngunit walang piso sa bulsa. Naniniwala ako. Naniniwala ako sa mga matang iyon, sa pangarap na iyon, at naniniwala akong kapag may tumayo sa likod niya, magagawa niya ang lahat. Pagkatapos namin kasal, natutulog kami sa isang maliit na inupahang silid. Tag-ulan, tumutulo ang kisame, tag-init, umiikot ang electric fan, nang husto ngunit hindi pa rin natanggal ang init. May magabing gising na gising si Marco para sa magaplano, at ako naman ay nakaupo sa tabi niya, nagtatype sa laptop, nagtatala, iniwasto ang bawat numero para sa kanya. Ang unang kumpanya na binuksan niya ay nabigo. Ang ikalawa ay nabigo rin. Naipon ang utang, tumatawa ng tuloy-tuloy, ang nganak pautang. Isang beses ay dinalot niya ang mesa. Itinuan ang ulo at umiyak na parang bata. Sinabi niyang tanga siya. Ako ang nagsabi, sa kanya na subukan muli kapat natumba ka, sabay ka naming babanatin. Inilabas ko ang sariling ipon. Isinangla ang ari-arian ng pamilya. Ako mismo ang lumabas para makipagkita sa mga kasosyo sa negosyo, tinanggap ang mataas na tingin, ang pangungutya. 3 taon pagkatapos, nakstabilize na ang kumpanya. Sa susunod na taon, opisyal na siyang umupo bilang pangulo. Nang araw na pinirmahan ang utos ng pahirang, hinawakan niya ang aking kamay nang mahigpit sa harapan ng maraming tao. Kung wala ang asawa ko, wala rin akong angkin. Noon ay ngumiti. Akong totohanin. Ang unang bahay na nabili namin nakatalaga sa pangalan ko, ang ikalawang bahay nakatalaga rin sa pangalan ko, 3 luxury na kotse sa garahe, lahat nakasulat ang pangalan ko, hindi dahil nakalkula ako, kundi dahil noon ay hindi pa natutupad ang malegal na kinakailangan ni Marco. At naniniwala ako na kung maasawa ka, ang sa isa ay sa isa rin. Hanggang sa nasimulang mabago si Marco, nasimulang lumabas ng maaga, umuwi ng huli,
Mabango ang polo niya, nang hindi kilalang pabango, laging nakaharap pababa ang screen ng cellphone. Kapag tinatanong ko siya, sagot niya ay dali-dali lang trabaho lang. Sa mga eleganteng handaan, napansin ko na hindi na hinahanap, ngamgamata niya ang akin muna. Sa mga pagtitipon ng pamil, nagsimula siyang maging sabik at walang pasensya. At sa loob mismo ng bahay na ito, unti-unting naging estranyo ang dating kilala ko. Nang gabing iyon, umuwi siya ng napakahuling oras. Halos hating gabi na, nakaupo pa rin ako sa sala, maliwanag ang yellow na pumasok siya, hinubad ang korbata, nagilong mukha, walang bati, walang tanong basta inilagay lang ang isang makapal na sobre sa mesa. Tiningnan ko ang papel, biglang lumubog ang puso ko, alam ko na darating ang sandaling ito, ngunit hindi ko inakala na maaga ito, at hindi rin inakala na handang isuko ng lalaking ito, ang lahat dahil lang sa isang babae na 2 buwang makakilala lang. Hindi nagsimula sa isang biglang bagay ang lahat. Dumating ng dahan-dahan, banayat tulad ng maliit, nabita sa isang pader na akala mong matatag. Sa umpisa, walang napapansin hanggang sa bumaksak na ang buong pader. Napansin ko ang pagbabago ni Marco sa maliliit na bagay. Tuwing umaga, hindi na siya nakakasama sa almusal, pinalitan itong madalyang masalita. May maagang meeting ako. Natitira ang kape na aking inihanda, nag-init pa rin sa mesa. Kumakalampa ang pinto ng malakas. Maluwa na bahay, naiisa lang ako at ang pamilya na katahimikan. Nagsimulang gumamit ng bagong pabango si Marco. Hindi ang mabango na handog ko sa kanya. Bata at matamis ang amoy, hindi para sa lalaking nasa kanyang kaadlawan na. Palagi na ring nakaharap pababa ang cellphone, kapag may mensahe, minamasdan niya ng mabilis, mumuntik mapansin ang ngiti sa sulok ng bibig, isang ngiting matagal ko, nang hindi nakita na para sa akin. Hindi ko tinanong, hindi dahil hindi ko pinansin, kundi dahil alam ko na may mga tanong na, kapag natanong na, hindi na pwedeng balikan. Hanggang isang hapon, pumunta ako sa opisina ni Marco nang mas maaga kaysa dati. Walang abiso. Dumaan ako sa lugar ng marketing department kung saan puno nga kabataan. Maliwanag ang ilaw, masaya ang tawanan, at nakita ko siya, ang babaeng iyon ay nakatuwad sa mesa, mahabang buhok, nakasuot, en simpleng damit ngunit, sanay sa pagpapakita en katawan. Hawak niya ang take-out na kape, ang uri na hilig ni Marco sa isang cafe na lagi niyang pinupuntahan. Gumitis siya, isang natural na ngiti, at ang mga mata niya ay hindi mata na isang empleyado na tumatingin sa boss, ito ay mata na isang babae na may kumpiyansang nagmamayari. Nakatayo ako ron ng ilang segundo, walang nakakilala sa akin. At sa ilang segundong iyon, naunawaan ko na kailanman ay hindi nakamali ang aking kutob. Nang gabing iyon, umuwi si Marco ng huli, napakahuli. Nakapres pa rin ang polo ngunit bahagyang lihis ang kvelyo. Sa lapel ng polo niya, napamastang ko ang pabanggong naamoy ko kanina sa opisina. Nagtanong ako, tahimik ang boses. Mayroon bang bagong empleyado ang kumpanya ngayon? Napabigla si Marco ng isang saglit lang, ngunit para sa akin, sobra na, ilang tao. Mabilis siyang sumagot at lumayo para maiwasan ang aking tingin. Nang gabing iyon, patalikot siya sa akin. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi pa isang dangkal, ngunit mas malayo kaysa sa alinmang distansya na aking nakilala. Hindi ako umiyak, hindi nagtanong, hindi gumawa ng kaguluhan. Nagsimulang magmasid. Nakita ko si Marco na kumukuha ng mas maraming pera. Nakita ko ang itinerary ng mabiyahe na mas makapal kaysa dati. At nakita ko ang larawan sa social media ng isang batang babae na nakatira sa isang mahal na condominium, nakasakay sa luxury na kotse na pamilya sa akin. Yun ang kotse ko. 2 buwan lang, ngunit pumasok na si Marco sa buhay niya na parang nandun na siya mula pa nun. At mula sa sandaling iyon, alam ko na kapag siya ay magtataksil,
Hindi ko hahayagan ng awa. Dahil may mabagay na kapag ibinigay mo sa maling tao, kapag kinuha mo na ay hindi na magiging maawain. Pagkatapos ng hapon na iyon na nakita ko ang babaeng iyon sa opisina ni Marco, lahat sa loop ko ay naging iba. Hindi kaguluhan, hindi bulak na selos kundi isang kalamigan, isang kahindik-hindik na katinuan. Nagsimula ko na tingnan ang aming kasal sa ibang paraan, sa pamamagitan ng matangang isang taong handa na para sa pinakamasamang bagay. 2 buwan. Binilang ko ng mabuti. Sa 2 buwang iyon, hindi man lang natatago si Marco tulad ng malalaking walang talas. Sa kabaliktaran, tiwala siya at may bahagi pa na halatang inaalipusta ang aking katahimikan. Marahil naisip niya na hindi ko alam, o naisip niyang kahit alam ko ay hahayaan ko lang. Tulad ng dati, tuwing umaga, lumalabas siya ngang mas maaga, gabi, umuwi ngang mas huli. Bihirang nang makaupo sa hapak para sa pamilya, maikli na ang mga pag-usap. Minsan, hinintay ko siya hanggang halos alas 12 ng gabi. Nang dumating siya, tinanong ko, "Kumain ka na ba?" Sumagot siya nang nakatingin pa rin sa cellphone. Ngunit alam ko. Dahil nakita ko ang story na napos 10 minuto lang ang nakaraan 2 baso ng alak, isang maliit na kamay ng babae katabi ng kamay niya, walang mukha, walang pangalan. Ngunit alam ko kung sino. Matalino ang babaeng iyon, matalino sa puntong kapag tiningnan ng iba, makikita lang nila ang isang babaeng masaya sa buhay, hindi isang babae na sumusuot sa pamilya ng iba. Ang condominium kung saan siya nakatira ay isang unit na nakatalaga sa pangalan ko. Binili ko 3 taon na ang nakaraan dahil sa sinabi niyang pamumuhunan. Ang kotse na kinaroroonan niya ay isa sa 3 kotse sa garahe ng aming tahanan. Hindi ko tinanong si Marco, hindi rin nakpadala ng mensahe sa babaeng iyon. Dahil alam ko na sa ganitong uring relasyon, ang pinakasisin ay hindi ang pangatlong partido. Nagsimula akong gumawa ng isang bagay na hindi ko pa nagagawa dati. Sinuri ko ang lahat papel ng bahay, kontrata ng kotse, shares sa kumpanya, mga bank account. Nakaupo ako sa silid trabaho, bukas ang ilaw hanggang gabi, inilabas ang bawat folder, maingat na sinuri ang bawat numero. Sa bawat katotohanang natuklasan, humihinto ang puso ko ng kaunti. Naging malinaw sa loop ng 2 buwang iyon, nagamit ng walang pahintulot ni Marco ang maari-ariang paari ko para sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho. At pinakamahalaga, sa lahat nakalimutan niyang, lahat ng mga iyon ay hindi nakatala sa kanyang pangalan. May isang gabi na umuwi siya ng huli, lango na. Bumaksak siya sa sofa, binuksan ang unang itong barong. Pagod ang mukha ngunit may nakakulantang ngiti sa malabi. Nagbigay ako ng baso ng tubig. Tiningnan niya ako at nagtaka. "Nagbago ka na." Nagtanong ako, "Paano nagbago?" Ngumiti siya. "Hindi ka na nagtatanong ng marami gaya ng dati." Ngumiti rin ako ngunit sa loob ko, naunawaan ko ng malinaw. Hindi ako tumigil sa pagtatanong dahil wala na akong pakialam kundi dahil hindi ko na kailangan ang sagot. 2 buwan lamang. Ngunit nagsimula nang ituring ni Marco ang pamilyang ito bilang isang lumang, mabigat na bagay. Ang babaeng iyon ang bagong pakiramdam bata, sariwa na nakpaparamdam sa kanya na kaakit pa rin siya, may karapatang pumili pa. Hindi niya alam na kapag nanahimik ng matagal ang isang babae, hindi iyon dahil siya ay mahina kundi dahil inihahanda niya ang sarili para lumabas ng may kontrol. Nang gabing iyon, nanatiling balikat patalikot ang katawan ko mula sa kanya, mga matay bukas na nakatitik sa kisama. Sa isip ko ay hindi na ang tanong kung bakit siya natataksil, kundi isang napakalinaaw na pag-isip. Kapag dumating na ang araw, paano ako alis nang hindi nawawalan ng anumang nararapat sa akin? At alam ko na malapit na ang araw na iyon, nang gabing iyon, mahinahon ang ulan, hindi ang tiksisit na ulan na nakpapatakbo sa mga tao, kundi ang dalasdas na mahinay na ulan, sapat para makbigay ng kakaibang lamig sa hangin ng aming tahanan. Nakapagluto na akong hapunan ng maga. Ang paboritong pagkain ni Marco, sinigang at lechon kawali na kaayos sa mesa. Ngunit alam ko na hindi siya kakain. Halos alas 9 gabi, bumukas ang pintuan. Pumasok si Marco na may karaniwang hitsura ng pagod.
Nakabitin ang barong sa braso, hinubad na ang korbata, walang habas na pakukunwari, kapag nakita niya akong nakaupo sa sala. Hindi siya nagtanong kung kumain na ako, hindi niya pinansin ang hapunan na lumami na basta tahimik na inilagay lang ang isang makapal na envelope sa hapag-kainan. Tumingin ako. Puting papel? May itim na teksto papel ng diborsyo. Sa sandaling iyon, hindi tumibo ng mas mabilis ang puso ko. Sa kabaliktaran, bumagal ito hanggang maliwanag na ang tunok ng ulan sa labas ng salamin, ang tikatik ng orasan sa tahimik na malawak na bahay. Umupo si Marco sa harap ko. Malamig at tahimik ang boses. Naisip ko na ng mabuti. Walang palibas sa bahasa, walang pahingi ng tawad, walang mahabang paliwanag. Itinataas ko ang mukha para tingnan siya ang lalaking minsan ay nakpugay at napasalamat sa akin sa harapan ng maraming tao. Nakaupo ngayon sa harapan ko tulad ng isang estranyo. Nagtanong ako, mahinahon ang boses. Dahil sa kanya, hindi niya tinanggihan. Mahal ko na ang iba. Tatlong salitang iyon, sinabi niya ng mabilis, na parang ang 11 taon ng pag-ibigan ay katumbas lang ng 3 salita. Nagpatuloy siya. Binibigyan niya akong pakiramdam na wala ka na sa akin. Bata, magaan, walang presyo. Ngumiti ako ng kaunti hindi maasim, isang ngiting napakahina. Pressure. Pressure nga araw na lumabas, ako para humiram ng pranang nabigo siya. Pressure, ni mga beses na pumirma ako ni kontrata, para sa kanya dahil hindi pa siya pwedeng legal. O presyo ng tahimik na pagtayo ko sa likod niya para sumulong siya. Hindi ko sinabi ito. Kinuha ko ang papel, dahan-dahang inilipat ang bawat pahina. Ang bawat probisyon ngang ari-arian ay malinaw na nakasulat. Marahil naisip niya na hindi ko ito mabuting babasahin o naisip niyang masyadong nasaktan ako para maging malinaw ang isipan. Inilagay ko ang papel at tiningnan siya. Nirmahan mo na ba? Nagulat siya. Malinaw na hindi niya inasahan ang tanong na iyon. Hindi pa? Ngunit kung pumaya ka, pirma na tayo ngayon. Ngayon, 2 salitang iyon na nakpaalam sa akin na sa puso ni Marco matagal na nitong natapos ang kasal na ito. Tumayo ako pumasok sa silid trabaho, binuksa ang drawer, kinuha ang ballpoint pen na ginagamit ko sa pagpirma ng mga papel. Nang bumalik ako, nakaupo pa rin siya. May kaunting tensyon sa mukha ngunit higit na paabang. Pumirma ako matatag ang galaw ng ballpen, walang panginginig, walang pag-alangan. Huminga siya ng malalim. Ang pagkagaan ay malinaw na makikita sa mukha niya hindi man lang itago. Alam ko na maunawaan mo. Inilapa ko ang ballpen, itinataas ang mukha para tumingin ng diretso sa mga mata niya. O naintindihan ko. Naintindihan na may mga taong kapag masyadong matagal na ang kanilang nasa itaas, makakalimutan nila kung sino ang nagpalago sa kanila mula sa wala. Kinuha niya ang papel, tumayo, inaayos ang barong na parang natapos na siya ng isang mahalagang gawain. Bago umalis, nakdakdak siya. Lilipat ako sa labas ng ilang araw. Tumango ako. Naksara ang pintuan mahinahon. Lumubog ang tahanan sa katahimikan. Umupo ako, tinitignan ang mamalamig na hapunan sa harapan ko. Nun ko lang pinahintulutan ang sarili na huminga ng malalim hindi umiyak, hindi makiro tulad ng inakala ko. Isang napakalinaaw, napag-isip, lang ang nakpalabas mula sa isipan ko. Nakpirma na si Marcong papel ngang diborsyo ngayon naman kailangan kong pumirma ng iba pang nga papel. Sa labas, tuloy-tuloy pa rin ang ulan at salup ko. Tahimik na bumubuo ang isang bagyo. Nang gabing iyon pagkatapos umalis ni Marco, hindi ko inayos ang hapag-kainan, hindi rin nakdada ng ilaw. Ang maluwa na bahay ay nalubo sa maputlaw na dilaw na liwanag mula sa mesa ng silid trabaho. Sa labas, tigas na ang ulan, magatuhog. Na tubig lamang ang nandito sa salamin, sumasalamin sa ilaw na kalsada. Malabo tulad na mag-aalala na pinuputol na. Matagal akong nakaupo hindi umiyak, hindi nanginig nakaupo lang para lumubog ang lahat. Halos 1:00 ng madaling araw, tumayo ako,
Nagpakulong ng mainit na tsaa. Umaangat ang singaw at sumalamin sa aking mukha ng sandali. Tumingin ako sa aking sarili sa manipis na singaw at biglang napagtanto hindi na ako ang babae na ilang oras na ang nakaraan. Kinuha ko ang cellphone. Ang unang tawa na ginawa ko ay hindi para sa kaibigan, hindi para sa pamilya, kundi sa sariling abogado. Ihanda ang lahat ng papel ng ari-arian ngayong gabi. Saglit na katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay simpleng sagot, "Handa ka na ba?" Sumagot ako, "Oo." Isang salita lang ngunit ito ang salitang binala ko sa loob ng 2 buwan. Pagkatapos ay ikalawang tawag bangko. Hiniling ko ang buong pagsusuring lahat ng account na konektado sa ari-ariang nakatala sa pangalan ko. Ang makamakailan na gastos ay malinaw na nakalista. Tiningnan ko ang bawat numero sa screen ng laptop. Kalmado hanggang kagulat-gulat sa aking sarili. Lumabas na nung 2 buwang paibigan ni Marco. Malaki ang halagang ginastos. Ngunit sa kabutihang palat ko, lahat ay may bakas. Ikatlong tawa sa tagapamahala ng condominium. Bukas, kung may taong wala sa listahan ng mga residente, huwag silang papasukin. Nagdalawang isip ang kabilang linya. Ibig sabihin po ninyo ay dahan-dahan kong sinabi? Ibig sabihin ko, ang taong nasa kondominium na iyon ay wala ng karapatang manirahan doon? Binaba ko ang telepono, inilapa sa mesa. Nun ko lang pinahintulutan ang sarili na suportahan ang likod sa upuan, ipinikit ang mga mata ng kaunti sa isipan ko. Wala na ang mukha ni Marco, wala na ang babaeng iyon, lahat ay naging trabaho. Kinabukasan, napakaagang gumising. Silaw ang araw sa sala, binuksan ko ang pintuan ng garahe. Ang 3 luxury na kotse ay nandun pa rin nakatayo, malamig, tulad ng gahayop na nakakulungan. Tumawa sa insurance at sa tagapamahala ng sasakyan. Kailangan kong kunin ang makotse ngayon, walang mahabang paliwanag dahil ako ang legal na may-ari. Bandang 10:00 ng umaga, nagbago ang cellphone ko. Pangalan ni Marco ang lumabas. Matagal ko itong pinakmasdan bago sagutin. "Anong ginagawa mo?" Sinabi ng condominium na hindi na sila payagan pasok. Sumagot ako, pantay ang boses. "Oh?" Kinuha ko. Tumawa siya ng mapait. "Huwag kang mag-overreact. Mag-asawa pa rin tayo nun." Natahimik ako ng ilang segundo bago sumagot. Nun, nagsimulang magsigaw si Marco. "Ano ba ang akala mo sa ginagawa mo? Hindi mo ba naisip na napakalabis mo?" "Hindi ako nakipagtalo, sinabi ko lang. Tingnan mo kung anong gamit mo. May pangalan ba sa iyo?" Tumahimik ang kabilang linya. Alam ko na nagsisimula ng maintindihan ni Marco ngunit hindi pa sapat. Nang hapon na iyon, nakpadala ang abogado ng huling buot. Maingat ko itong binasa malinaw ang lahat, legal, walang butas. Pumirma pa ako ng ilang lakda. Habang inilalagay ang ballpen, alam ko na ito ay simula pa lamang. Dahil mayroon pa ang isang bagay na akala ni Marco ay matata na hawak niya sa mga kamay. Ang upuan ng Pangulo ng kumpanya at iyon ay mababalik ko sa harapan ng lahat. Nang umagang iyon, hindi ako pumunta sa opisina. Hindi ko kailangan. Lahat ng gusto kong gawin ay mayroon nang gagawa para sa akin. Bandang 9:00 nang nakaraan na ang rush hour sa lungsod, 3 crane trucks ang sunod-sunod na pumasok sa garahe ng Hyatt Condominium. Kumakalampa ang tunog ng meta sa dingding. Sinalo ang katahimikan ng lugar. Nagsimulang maging usyoso ang manakatira sa paligid. Ang magwardiya ay nangasipunta sa isang sulok, inilabas ang mga cellphone. Lumabas ang babae habang inihihila ang unang kotse. Nakasuot ng fitted na damit, may mamahaling bag, maayos ang makeup, nagmadali siya, patak-patak ang boses. "Anong ginagawa ninyo?" "Kotse ko iyan." Kalmado ang opisyal ng insurance at iniabot ang papel. "Nakatala ang sasakyang ito sa pangalan ng babaeng ito, ginagawa namin ayon sa kahilingan ng may-ari." Agaw-agaw ng babay ang papel, mabilis na binasa. Ilang segundo lang, namutla ang kulay ng mukha niya. Malinaw ang pangalan ko. Hindi ang pangalan niya, hindi ang pangalan mo. Nagsimulang mautal ang babae.
Hindi, imposible, sinabi niya na kotse niya iyon. Nagsimulang mag-usap-usap ang mataw sa palihit. May mahinang tawa, may mapagkawing tinghin. Ang ikalawang kotse ay inihila. Pagkatapos ang ikatlo-tatlong luxury na kotse ang sunod-sunod na iniwan ang garahe. Nakatayo ang babae, nangingini ang makamay habang tumatawa kay Marco. Paulit-ulit na tumawa walang sumasagot. Sa kabilang panig, si Marco naman ay nasa isang meeting. Regular na pulong ng Board of Directors. Nagsasalita pa siya tungkol sa mga plano para sa susunod, na tiwala pa rin ang boses, gaya pa rin ng isang taong naniniwala na kontrolado niya ang lahat. Hanggang sa pumasok ang kalihim at bumulong sa kanya ng ilang bagay. Wala ako ron ngunit may nakwento sa akin ng detalyado. Namutla ang mukha ni Marco ng halata. Humingi siyang pahintulot na pansamantalang ihinto ang meeting. Lumabas para sagutin ang tawag. Ilang minuto lang ang lumipas. Nang bumalik siya, ay hindi na siya kalmado. Nangatal ang boses niya. Paumanhin, may emergency. Umalis siya sa meeting room sa harapan ng nagtatakang mamiyembrong board. Sunod-sunod ang tawa sa cellphone niya. Nay, kinuha na ang makotse. Sinabi nila na hindi sa iyo ang maito. At hindi na rin sila nakpapaako ng access sa kondominium. Halos umiya ang boses ng babae. Sumigaw si Marco. Tumahimik ka, haharapin ko ito. Ngunit kahit siya mismo, hindi niya alam kung paano haharapin. Tumawa siya sa akin agad ko itong sinagot. Sobra ka na. Hanggang saan mo pa ako pahahamakin? Nakatayo ako sa harapan ng bintana ng tahanan ko, nakikini sa liwanag ng araw sa umaga, mahinahon ang boses ko. Nahihiya ka? Natahimik si Marco, nagpatuloy ako. Inupahan mo ang iba sa aking ari-arian? Gumamit ng pera ko. Nanirahan sa tahanan ko sa palagay mo. Nasaan ang sobra? Naging maanis ang boses niya. Ginagawa mo lang itong mas malala. Ngumiti, ako hindi malakas ngunit malinaw. Hindi pa, nagsisimula palang lumala ito para sa iyo. Binaba ang telepono. Nang hapon na iyon, sa loob ng kumpanya ay nagsimulang lumabas ang maksismis. Ang batang babae sa marketing department ang kerida ng Pangulo ay biglang na-leave ng walang abiso. Hindi na siya lumabas na maringal gaya ng dati. Nagsimulang magtanong-tanong ang mataw. Mayroon sigurong malaking bagay na mangyayari sa boss, lahat ba ngang ari-arian ay nasa pangalan ng asawa? Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nagsimulang matakot ng tunay si Marco. Dahil napatanto niya ng huli ang isang bagay, ang babaeng akala niyang maamo at madaling baliktarin ay siya ring hawa ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang buhay. At ang susunod na kunin ko ay hindi ang kotse, hindi ang bahay, kundi ang upuan ng Pangulo. Ang tanging kapit pa niya. Nang umagang iyon, pumunta ako sa opisina ng mas maaga kaysa dati. Walang magarang barong, walang kapansin-pansing alahas, simpleng corporate attire, mayos, angkop sa isang taong dumating para gumawang trabaho, hindi para magpakita. Maingay pa rin ang lobby ng kumpanya tulad ng araw-araw. Pumapasok at lumalabas ang nga empleyado, mariying nga bati, ngunit may kakaibang bagay sa hangin. Nakbubulong-bulong ang mataw, lihim na tinitignan ang direksyon ng elevator. Kahapon ay mabilis na kumalat ang maksismis. Mayroon daw malaking mangyayari sa Pangulo, may kinalaman sa diborsyo sa asawa. Totoo bang kinuha ang makotse? Dumaan ako sa lahat ng bultong iyon kalmado, parang walang kinalaman sa akin ang lahat. Ang malaking conference room sa pinakamataas na palapag ay inihanda na ng maaga. Ngayon ay malawa na pagpupulong, may board of directors, mga pinuno na departamento at mga kinatawan ng mga shareholder. Isang pulong na wala sa regular na schedule. Huli dumating si Marco. Nang bumukas ang pintong conference room, lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Tensyonado ang mukha niya, pinipilit ang isang nakikipagsabay ng ngiti. Pinigilan niyang manatili ang postura ng isang pangulo, ngunit sa bawat hakbang hindi na kasing tata ngang dati. Nakita niya ako isang sulyap lang, ngunit puno ng pangamba ang mga mata niya. Nagsimula ang pulong. Ang chairperson ng board, isang matatandang lalaki, malalim ang boses, hindi masalita ay diretso sa punto.
Nagtitipon tayo ngayon para suriin ang ilang usapin na may kinalaman sa pamamahala at kakayahang mamuno. Nanatiling tuwid ang laikot ni Marco, sinisikap manatiling kalmado. Isa-isang iprinisenta ang mga ulat, isa-isang lumabas ang mga numero sa screen. Pagkatapos ay dumating ang parte na inaabangan ng lahat. Tumayo ang abogado NG Kumpanya, malinaw at mayos ang pagbikas. Sa nakalipas na panahon, may magapahiwatig na ginamit ang mga ari-arian na hindi personal na pagari NG Pangulo para sa pansariling layunin na nabibigay ng pinsala sa reputation at legal na katayuan ng kumpanya. Tahimik na tahimik ang silid. Lumingon si Marco sa akin naguguluhang mga mata. Nagpatuloy ang abogado. Bukod dito, ang nga ari-arian na ginamit para lumikha ng personal na imahe ay hindi nakatala sa pangalan ng Pangulo na sa karapatang pag-ari ng isa sa mapangunahing shareholder. Ngayon, lumingon ang chairperson patungo sa akin. Mari mo bang kumpirmahin ang impormasyong ito? Tumayo ako walang panginginik, hindi kailangan pang huminga ng malalim. Kinukumpirma ko ang lahat ng ari-ariang iyon ay nakatalaga sa aking pangalan, at formal ko nang kinuha ang lahat. Isang mahinang bulok-bulong ang tumakas sa silid. Iniyuko ni Marco ang ulo. Kitang-kita ang pagkabaksa ng gabalikat niya. Tumango ang chairperson at nagpatuloy. Bilang shareholder at co-founder sa unang yugto, mayroon ba kang mungkahi? Diretso ako tumingin kay Marco. Sa lalaking dati rin naniniwala na lagi akong tatayo sa kanyang likod. Inirekomenda ko ang pansamantalang pagsuspenso ng posisyon ng Pangulo ng kumpanya para masilayan at matugunan ang responsibilidad. Parang nadyelo ang hangin. Biglang tumayo si Marco. Imposible yon, ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Kumaway ang chairperson ng kamay. Umupo ka, isang pangungusap lang sapat para tapusin ang lahat ng resistensya. Ang desisyon ay ginawa sa loob mismo ngang pulong pansamantalang pagsuspenso ngang posisyon ng Pangulo ng kumpanya, pagkuha ngang karapatang mamuno, paklipat ng gawain sa pansamantalang lupon ng pamamahala. Walang pakikipagtalo, walang paligaw, nanatiling nakaupo si Marco na mumutlang mukha. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na siya ang sentro ngang silid. Nang tapos na ang pulong, unti-unting naktayo ang lahat. Walang nakatitingin sa kanya nang matagal. Ilang tingin na may awa, ilang tingin na malamig. Lumabas si Marco. Dumaan sa tabi ko. Masakit ang boses. Talagang gusto mong makarating sa puntong ito? Matagal ko siyang tiningnan bago sumagot. Hindi. Ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo dito? Nanatili siyang nakatayo. Naksara ang pinto ngang elevator, isang pangulo na wala ng kapangyarihan ang kasama nito. At ako bumalik sa conference room, naupo sa upuan. Ngayon ay malinaw ang isang bagay sa akin ang nawawala kay Marco ngayon ay hindi pa ito lahat. Dahil sa likod niya ay may isa pang tao na hindi pa naiintindihan ang nangyayari at siya ay magbabayad na rin. Nang hapon na iyon, kakatapos ko lang lumabas ng opisina, nang vibrate ang cellphone numero na hindi ko kilala. Pinagmasdan ko ito ng ilang saglit bago sagutin. Boses ng babae ang nasa kabilang dulo, pinipigil ang pagiging kalmado, ngunit hindi may tatago ang pagkabalisa. Kayo po ba ang asawa niya? Dahan-dahan kong sumagot. Noon, oo. Ngayon ay hindi na. Matagal na katahimikan. Pagkatapos, ay mabilis na sinabi ng babae, gusto ko pong makausap kayo. Para maging malinaw ang lahat, natahimik ako ng ilang segundo bago sumagot. Sige. Sa cafe sa lobby ng dating condominium. 1 oras. Dumating ako ng eksakto. Tahimik ang cafe ng hapon, silaw ng liwanag sa malaking salamin, nagbibigay ng dilaw sa maliwanag na mga muebles na kahoy. Pinili ko ang mesa malapit sa bintana. Umupo ng tuwid, umorder ng mainit na tsaa. Huli ngang 10 minutong dumating ang babay, wala na ang mga magarang damit ng dati, wala na ang mamahaling bag, isang batang babae lang, may makapal na makeup ngunit hindi natatakpan ang kaguluhang nasa mamata. Umupo siya,
Matagal akong tiningnan bago direktang sabihin. Sobra na kayo. Ininom ko ang isang higop ng taa, inilapa ang tasa, at tinitignan siya ng diretso. Sa palagay mo, nasaan ang sobra? Nanaginik ang makamay ng babay. Angkot sa kinuha ninyo. Ang condominium hindi na rin kami pinapayagan. Ang kumpanya sinuspindi siya. Hindi ba ninyo iniisip ang magabunga? Ngumiti ako hindi pang-away, isang ngiting napakahina. Sinasabi mong bunga ng kanino, pumasok ka sa buhay nga, iba, gumamit ng ari-ariang hindi sa iyo, nanirahan sa loop ng isang pangako ng lalaking may asawa sa palagay mo, sino ang may-ari ng mabungang iyon. Umiya ang babay. Mabilis na nahulo ang luha. Hindi ko alam, sinabi niya, sa akin na lahat iyon ay sa kanya. Sinabi niya na halos magtatapos na ang kasal nila. Tumango ako. Ganun din sinabi niya sa akin. Naktaas siya ng tingin. Mapula ang mamata. Hindi ba kayo naawa sa akin? Huli lang akong dumating. Matagal ko siyang tiningnan bago dahan-dahanang naksalita, isang salita bawat isa, hindi ka huli, mali ka ang pinuntahan. Natahimik siya. Kinuha ko ang cellphone, binuksan ang isang larawan, inilapak sa mesa larawan, ng papel ng bahay, kontrata ng kotse, desisyon ng shareholder. Ang nga bagay na ginamit mo, na ipinakmalaki mo ni isang beses ay hindi nakatala sa pangalan niya. Nangini ang makamay ng babae nang makita ang pangalan ko sa lahat ng papel. Niloko ba niya ako? Hindi ako agad. Sumagot, sinabi ko lang. Ganun din ang ipinangako niya sa akin nung dati. Iniyukong babae ang ulo, dahan-dahang nanginig. Sa unang pagkakataon, hindi ko na nakita siya bilang kerida, nakita ko lang isang batang babae na naglaga ng tiwala sa maling lugar. Ngunit ang pakikiramay ay hindi katumbas ng pagpapatawad. Tumayo ako, naglagay ng pra sa mesa. Hanggang dito na lang ang usapan natin ngayon. Naktaas siya ng tingin, na mamadali. Anong gagawin ninyo pagkatapos? Tiningnan ko siya, malinaw ang boses. Kukuha lang ako ng mga nararapat sa akin, si Marco naman ay tananggap ang bunga ng kanyang gapakpili. Lumipat ako ng tingin. Sa likod ko, bumaksa ang babae sa upuan at lumabas ako sa liwanag nga hapon, mas magaan ang puso. Dahil alam ko na mula sa sandaling iyon, nawala siya sa dalawa, ngunit para sa kanya, hindi pa ito ang huling dago. Dahil ang darating ay hindi lang pakawala, ng upuan mawawala na rin ang dangal. Kinabukasan ng umaga, hindi agad pumunta sa opisina. Naiwan ako sa bahay, naghanda ng saa, binuksan ang laptop, at nakaupo para panurin ang lungsod na gumigising sa malaking bintana. Maganda ang liwanag ng umaga, mapayapa, ganap na kabaliktaran ng nangyayari sa lugar na dati ay nasasakupan ni Marco. Bandang 8:30, nagsimulang magvibrate ng tuloy-tuloy ang cellphone ko. Hindi tawag, mensahe. Isa-isa silang dumating. Mga taong kasama ko sa trabaho mula sa mga unang araw, mga dating tagapama, hala na may pagalang sa akin dahil lagi akong nagsasayos ng problema sa likod, at maging ang mga taong nun ay kumukumusta lang. Ate, hindi ko inakala na ganito ang mangyayari. Magulo dito sa opisina. Nalaman namin na mali pala ang lahat noon, ate. Binabasa ko ang mga mensahe ngunit hindi agad sumagot. Dahil may mga katotohanan na kapanayhaya na ay sapat na, sa opisina, mabigat ang kapaligiran na maramdaman ng lahat. Ang balita ng pagsuspenso ni Marco ay kumalat sa lahat ng departamento. Ngunit ang nakpagulat ng higit ay ang dahilan. Nagsimulang paksamahin ng matao ang lahat ng impormasyon. Ang magarang mahandaan. Ang paulit-ulit na papunta ang batang babay sa marketing sa tabing Pangulo. Ang mga larawang marangya na napagising sa pagkamangha ang marami. Ngayon, lahat ay inilagay katabi nga, isang lantarang katotohanan, wala sa mga iyon ang sa kanya. Sa loob ng break room, nagbubulong-bulong ang mataw. Sabi nila nakatalaga sa pangalan ng asawa ang lahat ng ari-arian, ngayon ay kumilos na ang dating asawa. Kaya pala umarte siyang ganun, hiniram lang niya ang imahe ng iba. Walang nagsasalita ng malakas ngunit naunawaan ng
Lahat na isa-isang kinuha ang dangal ni Marco. Nang tanghali, dumating na ako sa opisina. Walang abiso, walang palabas na pagpasok. Nang pumasok ako sa lobby, maraming pares ng mata ang lumingon sa akin, hindi na sismis ang anyo ng mga tingin, kundi mga tigin ng manakaalam ng lahat. May magatumango ng magalang. May umiwas dahil nahiya. At may tumingin sa akin ng bukas na pagalang. Diretso ako pumunta sa maliit na conference room kung saan naghihintay ang pansamantalang lupon mig pamamahala. Maikli lang ang pulong, isang paksa lang ang pinaktawanan, paano may salba ang kumpanya na hindi mahila sa ibaba ng isang individual na nawala ng kredibilidad. Walang nabanggit ng pangalan ni Marco ngunit alam ng lahat kung sino ang pinausapan. Isang matatandang tagapamahala ang nagsalitang direkta. Dati ay inggalang ko siya dahil inakala ko na pati ang tagumpay ay sarili niyang nagawa, ngunit kung ganun pala ang katotohanan, wala na siyang integridad bilang leader. Nakpatuloy ang isa pa. Ang mga empleyado ay hindi na naktitiwala at nagsisimula na ring magtanong ang mga kasosyo sa negosyo. Nakaupo akong nakikinig, hindi na singit, hindi na dada ng opinion. Dahil ngayon ay hindi na ako ang tinataksilan. Ako ang natatago ng kinabukasan ng kumpanya. Natapos ang pulong sa isang tahimik na pagkasundo. Wala nang paraan pabalik si Marco. Nang hapon na iyon, dumating si Marco sa opisina, wala ng ID card ng Pangulo, wala ng kalihim na kasama, isang lalaki lang na pumasok sa harapan ng mapanuring nga tingin ng lahat. Walang bumati, walang naktatanong sa kanya. Yung gadati ay nakikipagkwentuhan sa kanya, ay naktatago. Yung gadati ay yumuyuko sa kanya, ay tumingin sa kanya tulad ng isang estranyo. Nakatayo si Marco sa gitnang lobby, nahihirapan, naiisa sa kauna-unahang pagkakataon. Naranasan niya kung ano ang ibig, sabihin ngang mawala, ang lahat ng hindi kailangang sumigaw ng sinuman. Nang makita niya ako, sumipot ang pagkasifayo sa mga mata. Lumakad siya papalapit. Mapayukong ang boses. Masaya ka na ba? Tiningnan ko siya, walang galit, walang put, isang ganap na kaibahan lang. Iniisip mo ba na dahil sa akin ito? Natahimik si Marco. Nagpatuloy ako ng dahan-dahan. Hindi ko kinuha ang iyong dangal, ikaw mismo ang nagbili nito. Iniyuko niya ang ulo, wala nang masabi. Dumaan ako sa kanya, diretso sa elevator. Nagsara ang pinto, sumasalamin ang imahe niya na nag-isang nakatayo sa gitna ng malawak na lobby, napakaliit sa mata ko. Sa sandaling iyon, malinaw na malinaw, sa akin para sa lalaking katulad ni Marco, ang pagkawalan ng pera ay hindi pa ang pinakamasakit. Ang pagkawalan ng dangal ay ang bagay na hindi na mababawi. At ang huling dago ay naghihintay pa sa kanya sa unahan. Nang gabing iyon. Hindi dahil sabala sa trabaho kundi dahil gusto kong maglakad-lakad sa paligid ng lungsod para lumipas ang managagawan sa isipan. Ang makali na dati ko ay kilala. Ang mga restoran na dati naming pinupuntahan ni Marco ngayon ay parang paari ng ibang buhay. Nang dumating ako sa bahay, maliwanag na ang sala. Huminto ako sa harap ng pintuan ng ilang segundo, isang malinaw na kutob ang bumangon. Nakatayo si Marco roon, walang barong, walang korbata, walang postura ngang isang pangulo, isang lalaki lang na yumuko sa sofa, makasanip ang makamay, nakabaluktot ang likod na parang nananda, ng 10 taon sa loop lang ngang ilang araw. Nagtaas siya ng tingin nang marinig ang pintuan, mapupulang mata. Andito ka na. Mapayukong ang boses, wala nang bahagi ng dating hambok. Hindi ako sumagot, basta binaliba lang sa kawit ang bag, dahan-dahang hinubat ang sapatos, na parang walang iba sa bahay. Tumayo si Marco, humakbang patungo sa akin. Marco. Paumanhin dalawang salitang iyon dati siguro ay nakpapaliyok sa akin. Ngunit ngayon ay tumakas lang iyon sa hangin at nawala, tulad ng huli na tuno na walang nalalapitan. Lumapit siya nang higit at biglang lumuhod. Kumakalampak ang tuhod sa sahig sa tahimik na bahay. Mali ako. Alam ko nang mali ako. Nakatayo ako, hindi hinihinala, hindi nagulat, tinitingnan ko siya tulad ng pagtingin sa isang taong naligaw, nang matagal at ngayon ay napagtanto na hindi na alam ang daan pauwi, nawala na akong lahat. Alam mo iyon.
Pinalayo akong kumpanya, hindi na sinasagot, nga kasosyo sa negosyo, umalis na rin ang babae. Tumatawa siyang mapait. Sa huli, ikaw na lang ang natitira. Nakini ako ay isa sa mga nakatawang bagay ang narinig ko doon. Sa huli, tinanong ko, mahinahon ang boses? Lumaluhod ka ba dito dahil sa akin? O dahil wala ka ng ibang mapuntahan? Natigilan si Marco. Nakpatuloy ako? Kung pangulo pa rin ikaw ngayon, may kotse pa rin, bahay pa rin, kasama pa rin ang babaeng iyon, nandito ka ba? Mas iniyuko niya ang ulo, hindi makasagot. Pumunta ako sa mesa, nabuhos ang tubig, uminom ang isang higop pagkatapos ay tiningnan ko siya. Tumayo ka at umalis na. Nagtaas siya ng tingin, huwad na pag-asa sa mga mata. Pinapalabas mo ba ako? Tumango ako? Oo. Dahil mula ngayon ay wala na akong tungkulin na pakinggan ang iyong pahingi ng tawad. Matagal siyang nakatayo bago tahimik na lumabas. Naksara ang pintuan, walang ingay, walang luha, suportahan ko ang aking likod sa pintuan. Ipinikit ang mga mata. Nun ko lang napatanto na tunay na natapos na ang lahat, hindi sa pamamagitan ng kundi sa pamamagitan ng katahimikan. At ito ang pinakamabigat na parusa para sa sinumang naktataksil. Pagkatapos ng gabing iyon, nawala si Marco sa aking buhay, walang tawag, walang mensahe, wala ng anumang pahingi ng tawad. Marahil naunawaan na niya na lahat ng pinto ay nakasara na. Narinig ko ang balita tungkol sa kanya sa pamamagitan ng iba. Sa umpisa ay maliliit na balita, sinubukan niyang mag-apply bilang consultant sa isang kilalang kumpanya. Hindi isang posisyon ng pamamahala, isang panandaliang kontrata lang, ngunit hindi pa natapos ang isang buwan. Tinapos ang kontrata. Hindi malinaw ang dahilan, ngunit alam ngang lahat na ang reputasyon ni Marco ay nakauna pa sa kanya. Hindi na kailangang magtanong ng matagal, isang tanong lang. Siya ba yung suspendido dahil ginamit ang personal na ari-arian ng asawa para sa sariling layunin? Sapat na iyon. Nagsimulang kumausap si Marco sa mga lumang koneksyon. Yung nga dati ay naktataas ng baso sa kanya sa eleganteng handaan. Yung nga dati ay tinatawag siya ng boss. Yung mga nasabi, noon na may kailangan ka, tawagan mo ako. Ngayon, hindi na sumasagot ng cellphone niya. May mga sumasagot ng may galang. Paumanhin, sensitibong panahon kami ngayon. May mga mas tuwiran? Hahanapin ko muna ngang pahintulot ang superior ko. Pagkatapos ay katahimikan, mabilis din na umalis ang babaeng iyon. Nang wala ng pera, wala ng kotse, wala ng condominium, ang 2 buwang pagmamahal ay natunaw na parang hindi kailanman umiral. Narinig kong na-resign siya at lumipat sa ibang lugar, wala nang nakbangit ng kanyang pangalan sa opisina. At si Marco naman ay lumipat sa isang maliit na inupahang silid sa labas ng lungsod. Hindi dahil wala siyang pera, kundi dahil wala na siyang lugar na gustong tumanggap sa kanya. Mabilis na lumiliit ang kanyang buhay. Mula sa malaking conference room, sa tahimik na cafe, sa silid na may isang solong higaan. Tuwing umaga, lumalabas siya ng maga, gabi, umuwi ng huli, hindi dahil abala, kundi dahil ayaw niyang umuwi ng maaga at harapin ang kanyang sarili. Minsan, nakilala niya ang isang lumang kasama. Tumingin ito sa kanya ng pag-alangan at nagtanong, "Okay ka ba ngayon?" Ngumiti si Marco, isang huwad na ngiti. "Okay, iyon lang." Walang nagpatuloy pa. Dahil alam na, lahat na, may sagot na, kapag narinig mo ay sapat na. Ako naman ay nagsimulang mamuhay sa ibang ritmo. Umakatrabaho, hapon pulong, gabi uwi, makpasa, uminom ng tsa. Walang nagtanong sa akin kung malungkot ako at hindi ko na rin itinanong sa sarili ko iyon dahil napagtanto kong isang bagay. May mga kasal na nagtatapos hindi para wasakin ang isang tao, kundi para iligtas ang isang natitira. Pinili ni Marco ang pagtataksil habang nasa taas siya. Pinili ko ang paglaya nang nalaman ko na ang aking halaga
at ang presyong binayad niya ay hindi ko ginawa sa kanya. Sarili niya ang gumawa niyon. Masyadong matagal na niyang inalipin ang mga naalagang tao. Nang natapos na ang lahat ng kaguluhan, bumalik ang buhay ko sa isang kaibang ritmo. Hindi na patuloy na nag-vibrate ang cellphone, hindi na mga nakakapagod na pulong na tumatagal hanggang hating gabi, hindi na kailangan pang maging haligi ng isa pa. Tuwing umaga, gumigising ako ng mas maaga, binubuksan ang bintana, humihinga ng malalim, pinapayagan ang liwanag ng araw na pumasok sa tahanan na dati ko ay inaakala na aming pamilya. Ngayon ay tahanan na lang ito lugar kung saan maari akong maging ako, hindi asawa ng sinuman, hindi himpilang ng sinuman. Nagsimula akong maayos ng lahat. Ang malarawang nakasabit sa dingding ay inalis. Hindi dahil masakit kundi dahil hindi nakailangan iyon para patunayan na minsan ay masaya ako. Ang silit trabaho ay nialisan ng maayos. Pinalitan ko ang lumang upuan ng bago, inilipat ang mesa malapit sa bintana. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaupo akong nagtatrabaho nang hindi nangangailangan ng sinumang kailangang tulungan sa likod. Sa opisina, lahat ay unti-unting na-normalize. Hindi na ako tinitingnan ng matao na puno ng usyosidad sa halip ay maliwanag na pagalang na. Hindi na kailangan pang ipakilala ang aking sarili bilang dating asawa ng sinuman isang taong may kakayahan at boses na lang ako. May nagtanong sa akin, "Ate, nagsisisi ka ba?" Maraming taon kanun. Matagal akong naisip bago sumagot. Nagsisisi? Meron. Pagsisisi? Wala. Dahil kung hindi ko dadaanan ang mataong iyon, hindi ko malalaman kung gaano ako kalakas. Nang gabi, nagsimula akong bumalik sa maliliit na gabi nagluto para sa sarili, nakinig musika habang naghuhugas ng pinggan, nagbasa bago matulog. Walang kailangan pang magtanong, sa aking nagpagod ka na ba? Walang kailangan pang mangako bahala ako. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko ang pakiramdam ng pag-alaga sa sarili ng hindi nararamdamang nag-isa. May makakabi na nakahiha ako na nakatingin sa kisame hindi para alalahanin ang sinuman, kundi para pag-isipan kung ano pa ang husto kong gawin. Mga plano na dati ay naantala dahil sa pamilya, sa asawa, sa responsibilidad. Ngayon ay inilabas ko na ito, pinunasan ang alikabo at inilagay muli sa mesa. Nagbiyahe akong mag-isa, hindi nakpakuha ng maraming litrato. Hindi nakpost sa social media, nakatayo lang sa tapat ng dagat sa Boracay. Nakikinig sa tunog ngalon at tahimik nang umingiti. Napatanto ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi na kailangan pang ipatunay sa sinuman. Minsan ay nakarinig pa rin ako tungkol kay Marco. Hindi pa siya okay. Naghahanap pa rin dati niyang posisyon. Nagsisisi siya. Narinig ko at iniwanan doon hindi masaya, hindi malungkot, lalong hindi pakiramdam ng pananalunan. Dahil lumayo na ako sa lugar kung saan hindi na maabot ng nakaraan. Noon ay naisip ko na ang isang malakas na babae ay ang nagtatagal ng pamilya sa lahat ng paraan. Ngunit pagkatapos ng lahat, naunawaan ko ang isang tunay na malakas na babae ay ang naglakas loob na bumitaw. Kapag nalaman niyang higit pa siya sa katayuang iyon, hindi ako nagsimulang muli para patunayan sa sinuman na okay ako, nagsimula akong muli para mabuhay ng totoo sa aking sarili. At ngayon ay humakbang ako ng mas dahan-dahan ngunit mas matatak kaysa kailanman. Inakala ko na pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang nakaraan ay susukuan na ng tuluyan. Ngunit nakamali ako. May mga bagay na kapag sinabing marami silang nakuha sa iyo, hindi nila basta tatanggapin na ikaw na ay lumayo. Maghahanap sila ng paraan kahit mahina ang pagtatangka para manatili ka. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil hindi nila matanggap ang pakawalangang huli nilang kalayaan. Isang hapon na walang ulan, ngunit mabigat pa rin ang hangin. Kakatapos ko lang ng isang mahirap na pulong ng vibrate ang cellphone ko. Isang napakapamilyar na numero ngunit matagal ko nang hindi naisave sa lista, ina ni Marco. Matagal ko itong pinamasdan sa screen. Sa ilang maikling segundo,
Maraming lumang alaala ang dumaan sa isipan ko, maga salo-salo sa pamilya, maga beses na hinawakan, niya ang aking kamay at pinuri akong mabuting manugang. Mga sandaling tumayo siya sa panik ko nang may ang ulo ni Marco. Sa huli, sinagot ko pa rin ang tawag. Ang boses sa kabilang dulo ay hindi na kasing tibay ngang dati, ang bawat pangungusap ay dahan-dahan na parang kailangang huminga ng matagal bago magsalita. Anak, kumusta ka na? Sumagot ako ng maayos, mabuti naman po. Nakatahimik siya ng ilang segundo bago pumasok sa paksain. Si Marco ay hindi na okay. Hindi ako nagulat? Hindi rin naging usyoso. Marami siyang isinalayse. Umuwi raw si Marco sa probinsya ng ilang panahon, hindi nakakita ng magandang trabaho. Halos lahat ng relasyon ay nagupo. Madalas na siyang nakaupo ng mag-isa, kakaunti ang salita. Iba na siya sa dating kumpiyansang tao. Patuloy niya kang binabanggit, sinasabi niyang nakamali siya. Nakini ako, nakini lang, hindi tumutol, hindi napaliwanag. Dahil alam ko na sa sandaling iyon, ang pinakanasasaktan ay hindi lang si Marco kundi ang inang pinapanot ang sariling anak na gumugulong nang hindi niya mapigil. Naalinlangan pa siya ng matagal bago sinabi ang tunay niyang gusto. Anak, kung posible, maaari mo bang bigyan siya ng isa pang pagkakataon? Nahulo ang tanong na iyon sa hangin ng mahinahon. Mahinahon, pakaya ka pa ako noon ay tanong na iyon ay marahil, ay nakirot ang puso, ngunit hindi na ako noon. Tumayo ako, humakbang sa bintana. Sumagot ako, mahinahon ang boses. Pasensya na po, hindi ko po kaya. Huminga siya ng mabigat. Alam ko na mahirap, ngunit kahit papaano, mag-asawa pa rin kayo noon. Bahagya akong uminok ng ulo kahit alam niyang hindi siya makakakita. Dahil mag-asawa kami noon, ayoko nang bumalik. Dahan-dahan ko itong sinabi, bawat salita ay malinaw. May mga bita na kapag pumutok na, kahit ay tapalan pa ay hindi na magiging buo. Matagal siyang natahimik, pagkatapos ay nagsalita siya ng marahan. Naintindihan ko na. Natapos ang tawag. Inilapak ko ang cellphone sa mesa, hindi mas magaan ang loop ko, ngunit hindi rin mabigat, isang napakalinaw na pakiramdam lamang. Nakaraan na ako sa isang pintuan na wala ng dahilan para lumingon. Nang gabing iyon, nag-isa akong nakaupo sa sala, dilaw na ilaw sa maaliwalas na sahig. Biglang napagtanto ko na matagal na pala akong hindi nag-isip ng bagay. Sana iba siya, sana nagtiis pa ako, sana hindi na nangyari. Dahil kapag minsan nang tinagsilang ka na isang tao habang nasa tuktok siya, kahit magsisipa siya sa kailaliman, huli na ang lahat. At alam ko na bumalik ang nakaraan, ngunit ngayon ay wala na itong puwesto sa aking buhay. Hindi ko inaasahang makikita ko siyang muli ng maaga. Isang umagang iyon, pumunta ako sa isang seminar sa industriya. Hindi bilang espesyal na panauhin, hindi dahil sa curiosity, isang profesional na pagtitipon lamang kung saan kailangan kong dumalo para talakayin ang isang bagong proyekto. Malaking bulwagang pulong, maputing ilaw, nakahanay ang nga upuan, maraming taong pumapasok at lumalabas, mga pamilyar na mukha na halo sa mga bagong mukha. Lahat ay abala sa kani-kanilang kwento. At pagkatapos ay nakita ko siya. Nakatayo si Marco malapit sa pintuan, kaunting nakaatras, sa likod hindi kapansin-pansin, walang eleganteng barong, wala pa ang maayos na kurbata, isang simpleng polo lamang na bahagyang kulubot sa mga manggas. Ganun pa rin ang katawan niya, ngunit ang nga mata ay ibang-iba. Wala ng kumpiyansa, wala ng tingin ng isang taong naniniwala na siya ang namamahala ng lahat, isang bagay na mapanlungkot at kaunti ring naligaw. Nakita rin niya ako. Sa sandaling naktakpo ang nga mata, natulala siya halatang halata. Alam ko na hindi niya inihanda ang sarili para sa sandaling ito. Marahil naisipin na niya ang kita namin ng daan-daang beses sa isipan, ngunit nang tunay na nangyari na, hindi niya alam kung paano tatayo ng tama. Hindi ako lumayo, hindi rin madali na patuloy lang akong lumakat, na parang isang lumang kakilala lang ang nasa harapan ko, walang higit, walang kulang. Nang tanggalin ang pahinga sa kalagitnaan ng seminar, lumapit siya sa akin.
Bawat hakbang ay dahan-dahan tulad ng inisip ang maraming bagay. Clara mapayukong ang boses niya. Lumingon ako sa kanya. Bahagyang tumango. Kumusta? Iyon lang. Hindi masyadong malapit. Hindi rin masyadong malamig. Isang pagbating angkop sa 2 taong minsan ay naksaluhan ng isang bahagi ng buhay. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo bago matanong. Okay ka na ngayon? Ngumiti ako ng kaunti. Okay. Isang salita lang. Totohanin ko itong sinabi. Ngumiti rin siya ngunit hindi natatakpan ng ngiti ang kapaitan. Mukhang marami kang pagbabago. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagbago dahil hindi na ako nagdududa. Nagbago dahil hindi na ako naghihintay ng kanyang ngatingin para malaman kung dapat bang magsalita o tumahimik. Marahil dahil mas nabubuhay na ako para sa sarili ko. Sumagot ako, iniyuko niya ang ulo, nakatingin sa makinang nasahig. Hindi ko inakala na makikita tayo sa ganitong sitwasyon. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Ang buhay ay hindi nagtatanong kung handa na tayo. Natahimik si Marco. Pagkatapos ng ilang oras ay nagsalita siya ng pabulong. Nagsisisi ako. Ang 2 salitang iyon noon ay siguro ay napapanginig sa akin. Ngunit ngayon ay tumakas lang ang mga ito at nawala. Tulad ng isang huli na tuno na wala ng silit. Nagsisisi ka ba dahil nawala ako o nagsisisi ka dahil nawala ang lahat ng dala ko? Nagtaas siya ng tingin, halatang naguguluhan ang mga mata. Hindi agad nakasagot. At ang mismong katahimikang iyon ang pinakamalinaw na sagot. Huminga siya ng malalim, kung noong araw na iyon ay nabigay ng mas maraming pagpapahalaga. Malumanay ko siyang naputol. Kung noong araw na iyon ay nabigay ka ng pagpapahalaga, hindi tayo nakatayo ngayon sa 2 magkaibang pwesto. Matagal akong tiningnan ni Marco. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya hindi lang panghihinayang, kundi isang pakilala. Napatanto niya na hindi siya nawalan ng isang asawa, nawalan siya ng taong kasama niya ng wala pa siyang anuman. Nagtapos ang usapan sa mahabang katahimikan. Sa huli, sinabi niya, natutuwa ako na okay ka na, tumango ako, salamat. Pagkatapos ay lumayo ako hindi lumingon. Hindi naghintay ng anupamang susunod na salita. Nang lumabas ako sa bulwagang pulong, bigla kong naunawaan ang isang bagay ng malinaw, may mga muling pakikita na hindi para muling buuin ang isang relasyon, kundi para isara ng tuluyan ang isang kabanata. At para sa akin, ang pakikitatang ito ang katapusan ng lahat ng naantala. Pagkatapos ng pakikitang iyon, napatanto kong isang kakaibang bagay. Hindi ko na iniisip si Marco. Hindi sa pilitan, hindi dahil sa pagkalimot, dahil sa abala, kundi sa isip ko. Automatiko na siyang nalagay sa isang napakalalim na sulok, inilaan para sa mga bagay na dati ay mahalaga ngunit hindi na naapektuhan ang kasalukuyan. Nagbago na ang aking mga umaga. Gumijising ako ng mas maaga, ngunit wala ng pakiramdam ng pagmamadali, hindi na kailangan pang tingnan ng paulit-ulit ang orasan para malaman kung may maagang meeting si Marco, kung may kailangan pa siyang ihanda. Binubuksan ko ang bintana, pinapayagan ang liwanag ng araw na pumuno ng silid, nahahanda ng mainit na tasa ang kape, at nanatiling nakaupo ng ilang minuto para lang huminga. Isang napakaliit na bagay ngunit dati ay bihira akong nagawa ito. Ganun pa rin ang bahay ngunit iba na ang hangin. Wala nang nananay na tensyon ng isang kasal na tila maayos ngunit puno ng bita. Wala nang mabibigat na katahimikan pagkatapos ng bawat kainan. Payapang katahimikan na lang totohanin, magaan. Nagsimula akong gumawa ng mga bagay na dati ko lang sinasalita. Regular na nag-ehersisyo. Natutunan ang pagluluto ng mapagkain na gusto ko, hindi kailangan pang angkop sa panlasa ng sinuman. Inaayos ang iskedul ng trabaho, mapapasyang tinatanggihan ang mga walang kwentang appointment. Sa opisina, nagbago rin ako. Hindi na kailangang tahimik na umayos ng mga pagkakamali, tahimik na nagtataguyod para sa isang taong naniniwala na siya ang dahilan ng tagumpay. Nakaupo na ako sa tamang pwesto, sinasabi ang kailangan sabihin, gumagawa ng desisyon ng hindi tinitingnan kung may mabibigatan. Ang kakaibang bagay, mas inigalang ako nga tao. Hindi dahil naging malamig, kundi dahil naging malinaw.
Isang katrabaho ang minsan ay nagsabi sa akin, "Ate, iba ka ngayon mas banayat, ngunit mas malakas." Narinig ko ito at ngumiti lang. Dahil iyon ang pakiramdam ng isang taong hindi na kailangan pang mabuhay para sa iba. Nang gabi, madalas akong naguwing maaga hindi dahil walang kasama, kundi dahil nagsimula na akong magustuhan ang magagabing mag-isa. Nagpapatuktok ng mahinang musika, nagbabasa ng ilang pahina ng libro, o simpleng nakaupo na tinitignan ang lungsod na nagliliwanag sa labas ng bintana. May mga sandaling biglang naisip ko pala, hindi na kailangan ng katahimikan ang maraming tao, hindi kailangan ng isang lalaki sa kabila, hindi kailangan na mga pangako mula sa malayo basta hindi na mag-alala ang sariling puso. Minsan, may nagtatanong sa akin, "Hindi ka ba nagmamalasakit?" Pagkatapos ng lahat ng gataon, matagal akong nag-isip bago sumagot, nagmamalasakit kapag nawawalang sarili mo sa isang relasyon. Ngayon, muling nabubuhay lang ako. Hindi ko tinatanggihan ang nakaraan. Mahal ko nun, nagsasakripisyo, nagtiwala ng buong puso. Ngunit hindi ko rin pinahintulutan ang nakaraan na humawi sa akin pa. Dahil malinaw ang isang bagay sa akin. Hindi kailangan ng isang babae ng kasal para patunayan ang kanyang sariling halaga. Kailangan niya lang isang buhay kung saan walang sinuman ang may karapatang ituring ang kanyang sakripisyo bilang isang ordinaryo. Kung may pupuntahan sa aking buhay sa hinaharap, dapat itong pumasok ng may pagalang hindi sa pamamagitan ng pangako. Dapat lumakat sa tabi ko hindi maksayat sa akin. Ngunit kung walang sinuman okay pa rin ako. Dahil sa unang pagkakataon, namumuhay ako ng hindi na kailangang maging matibay. Hindi ko na aktibong hinahanap ang balita tungkol kay Marco. Ngunit may maimpormasyon na kahit hindi mo gusto, naghahanap pa rin nito sa iyo. Sa pamamagitan ng ilang lumang kakilala, sa hindi intensyonal na mga pangungusap, sa mga beses na nabanggit ang sinuman ng pangalan niya sa ibang tono kaysa dati, hindi na ang napakahusay niya, matalinong negosyante, kapag kasama siya ay panata ka. Sa halip ay narinig ko nagtatrabaho siya sa ibang lugar ngayon, okay lang daw, hindi na tulad ng dati, mahirap na sigurong bumalik pa. Narinig ko doon ko na itinihi. Narinig ko na nagtatangka pa rin si Marco, regular pa rin ang pag-uwi sa trabaho, maingat na nagpapanatili ng mayos na nyo sa labas, ngunit ang mga mata niya ay hindi na tulad ng dati, wala ng tingin ng isang taong naniniwala na maari niyang kontrolin ang lahat. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kailangan niyang maging responsible para sa kanyang sarili. Wala na akong nasa likod na nagpapaalala, wala akong nagsusuring ang kontrata, wala akong humaharap ng problema na siya ang naggawa. Ang pinakamaliliit na bagay ngayon ay kailangan niyang gawin mismo. Ang pinakamaliliit na pagkakamali ngayon ay walang makayos para sa kanya. Narinig na isang beses ay nabigo siya sa isang bagong proyekto walang sumawi. Walang sumigaw ng malakas simpleng hindi na siya. Tinawagan para sa susunod. Katahimikan iyon ang pinakamasakit para sa kanya. Hindi ang pagkawala ng pera, hindi ang pagkawala ng posisyon kundi ang pagkawala ng tiwala ng iba. Ang isang bagay na dating madali lang niyang natanggap dahil sanay siyang nakatayo sa balikat ng iba nang hindi niya napatanto. Minsan, sa bihirang pagkakataon, nakita ko siyang muli-mula sa malayo hindi nakausap, hindi nakbatian na padaan lang. Niya ang tingin sa kanya na nakatayo ng mag-isa sa harap ng isang maliit na cafe, hawa ang cellphone, nakalangan ang itsura tulad ng nagpapaisip kung tatawag siya sa iba o hindi. Sa sandaling iyon, bigla ko na lamang naunawaan hindi niya ako naalala dahil mahal niya ako. Naalala niya ako dahil mas madali nun ang kanyang buhay kapag kasama ako. At ang pagkilalang iyon ang nakpaalam sa akin na tunay na nakalayo na ako. Hindi ko na kinagagalitan, si Marco hindi ko rin inilalayo sa sarili. Dahil ang pinakamasaki, sa kwentong ito sa huli ay hindi ako ang bida sa pagkabigo. Nawala sa akin ang isang taong hindi nakarapat-dapat at nawala kay Marco ang isa sa mga taong handang tumayo sa likod niya nang wala pa siyang anuman. At may mapakawala na kahit gaano pa maksisi ay hindi na may babalik. Nang gabing iyon, umuwi ako, binuksan ang ilaw,
Naghanda ng mainit na tasa ng taa. Umupo sa paboritong upuan. Hindi na naisip kung ano ang ginagawa ni Marcho kung paano siya namumuhay. Dahil malinaw sa akin ang isang bagay, bawat isa ay nararapat mabuhay kasama ang resulta ng kanilang mapinili at ang kwento ni Marco ay wala nang kinalaman sa aking buhay. Isang gabi, matagal akong nakaupo sa tahimik na tahanan ko hindi nagtatrabaho, hindi nakbabasa nakaupo lang at nag-iisip. Naisip ko ang babaeng noong nakaraan, ang palaging naniniwala na sapat ang pagsisikap, sapat ang pagtitiis, sapat ang pagmamahal ang isang pamilya, ay matatata ng kusa. Noon ay totoo ang paniwalang iyon para sa akin. Naniniwala ako na ang isang mabuting asawa ay ang alam kung kailan lumayo. Ang isang mabuting babay ay naglalagay ng kaligayahan ng asawa bago ang sarili. At ang pagmamahal ay makakabawi sa lahat ng kakulangan. Ngunit pagkatapos ng lahat, naunawaan ko ang isang bagay na ganap na iba. Walang pagmamahal ang mabubuhay kung isa lang ang nagsisikap. Walang pamilyang magiging matibay kung ang sakripisyo ngang isa ay itinutring na ordinaryo lang. Hindi ko sinisisi ang sarili ko dahil mahal ko ng buong puso. Dahil ang pagmamahal ng buong puso ay hindi kailanman mali. Ang mali lang ay kapag minahal mo ng lubha at nakalimutang kailangan mo rin ng pagpapahalaga. Maraming babae sa labas na katulad ko. Nanahimik sila hindi dahil mahina, nagtitiis sila hindi masakit kundi dahil naniniwala, silang kapag nagsikap pa ng kaunti, ayusin na ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay hindi ang lahat ay karapat-dapat sa iyong sakripisyo at hindi lahat ng katahimikan ay maunawaan bilang pagpapatawad. Natutunan ko ang pakikinig sa aking sarili. Kapag naniligalik ang puso ko, humihinto ako. Kapag nakita kong nagpupursiga akong mantenero ang isang relasyon ng mag-isa, tinatanong ko ang sarili. Bakit ako lang ang nagsisikap? Kapag sunod-sunod ang pagpapatawad, naiintindihan ko na ang problema ay hindi na nasa pagkakamali, kundi nasa pahama. May isang mahalagang bagay na gusto kong sabihin sa mga nakarinig ng kwentong ito. Kung sinasilan ka ng isang lalaki nang nasa tuktok ka, iyon ay hindi isang sandali ng kahinaan. Iyon ang kanyang pagkatao. At kapag lumabas na ang tunay niyang pagkatao, huwag subukang gamitin ang mga alaala para bigyang katwiran ang hinaharap. Hindi ako naging malakas dahil lang umalis ako sa kanya. Naging malakas ako dahil naglakas loob akong hindi manatili sa lugar na unti-unting pinaliit ako. Nang gabing iyon, maagang pinatayin ang ilaw, nahiga. Hindi na nagsimulang mag-isip kung saan ako nagkamali, kung ano ang kulang ko. Isang simpleng bagay lang ang naisip ko, ginawa ko ang tama, ayon ay sapat. Dahil ang pinakamasayang babay ay hindi ang nagawa nung mapangalagaan ang kasal sa lahat ng paraan kundi ang hindi niya. Pinabayaang mawala ang sarili sa kasal na iyon. Isang umaga, matagal akong tumayo sa harap ng salamin hindi para tingnan kung tumanda na, kung pagod na kundi para masusing tiningnan ang babaeng nakatayo sa harap ko. Isang babaeng dumaan sa napakaraming, sugat ngunit nakatayo pa rin ng tuwid. Ang mga mata ay hindi natakot. Bigla kong napatanto na tunay na nabago na ako hindi naging malamig kundi hindi na madaling ibigay ang lahat dahil lang sa isang pangako. Ang aking buhay ngayon ay simple na tatrabaho. Nagpapahinga, nakikipagkita sa taong nabibigay sa akin ng kaginhawahan. Hindi na kailangang suriin ang emosyon ng iba. Hindi na kailangang magtanong sa sarili kung sapat na ba ako. Dahil malinaw sa akin ang isang bagay, ang taong tunay na nagpapahalaga sa iyo ay hindi hahayaang magduda ka sa iyong sarili. Hindi ko na naririnig ang balita tungkol kay Marco. Marahil siya ay nabubuhay pa rin, nagtatrabaho pa rin, nagpapatuloy sa isang buhay na siya mismo ang pumili. At iyon ay sapat dahil mula sa sandaling tinaksilan niya habang nasa tuktok siya, ang aming landas ay nakahiwalay ng dalawang makaibang direksyon. Walang nagtutugma, walang dahilan para lumingon. Hindi ko tinitignan ang sarili bilang nanalo at siya ay natatalo.
Kami ay dalawang matatandang tao na gumawa ng pagpili at kailangang mabuhay kasama ang resulta ng mapagpiling iyon. Kung mayroon, akong huling gusto sabihin sa mga nakarinig ng kwentong ito, huwag ilagay ang buong buhay mo sa mga kamay ng isang taong itinuturing ang iyong sakripisyo bilang ordinaryo. At huwag matakot lumayo kapag napatanto mong unti-unti kang lumiit sa isang relasyon. Ang paklayo ay hindi laking kabiguan. Minsan ito ang tanging parang para iligtas ang sarili. Ang aking kuwento ay naktatapos dito. Hindi sa luha, hindi sa put kundi sa katahimikan ng isang babaeng natutunang mahalin ang sarili muna. At kapag nagagawa mo iyon, wala nang makakaalis ng iyong halaga. Ang arang ang kwento ay nagwakas na, ngunit ang alingaw nito ay mananatili pa rin ng matagal sa puso ng bawat nakikinig. May mga babaeng iniali ang kabataan para tumayo sa likod ng isang lalaki. Naksakripisyo sila, naktiis, tahimik na nakpasan hindi dahil mahina sila, kundi dahil naniniwala silang ang pamilya ay isang bagay na sulit na pangalagaan sa lahat ng paraan. Ngunit tinuruan tayong buhay ng isang napakamahalagang aral. Huwag kailanman ituring bilang ordinaryo ang sakripisyo ng iba. Huwag magtataksil habang nasa taas ka dahil ang presyong babayarin ay mas malaki kaysa inaasahan. At para sa mga babaeng nakikinig ngayon, ang paglayo ay hindi kabiguan. Ang pagbibitiw sa tamang oras ay minsan ang tanging paraan para iligtas ang sarili. Habang mayroon kang dignidad, habang alam mong mahalin ang sarili, lagi kang may landas na matatahak kahit na kailangang magsimulang muli mula sa wala. Kung nararamdaman mong may bahagi ng kwentong ito na katulad ng iyong buhay, kung nasaktan ka, naksakripisyo, nanahimik para sa pamilya, maiwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong salobin. I like ang video para suportahan ito. Ibahagi ang video sa mataong mahal mo. Baka kailangan nila ng isang kwentong katulad nito.